Kumusta mga kapatid? Kapayapaan ng Panginoon sa inyo. Ngayon, ang ika-6 na araw ng masaganang kampanyang, 7 araw ng pag-aayuno at panalangin para sa tagumpay mula sa Diyos. Para sa amin, ito ay isang napakalaking kagalakan. Malaki ang halaga nito sa akin dahil pinalalakas kami. Hindi ninyo alam kung gaano ninyo kami pinagpapala sa pagkakaisa natin dito. Bilang simbahan, sabay tayong lumalapit sa Diyos. At ngayon, gusto kong pag-usapan ang isang napakahalagang bagay. Kung gusto mong magtagumpay sa iyong buhay, kailangan mong matutunan. Pakinggan mo ito. Kailangan mong matutunang palakasin ang iyong sarili sa Panginoon. Amen. At kapag sinabi kong palakasin ang sarili, ikaw mismo yon. Hindi umaasa sa iba, pati sa akin. Sa taong nasa bahay mo, sa iyong asawa. Kailangan mong tumayo mag-isa. Ikaw at ang Diyos. Amen? Palalakasin mo ang sarili mo. Sabi sa Biblia sa Aklat ng Efeso, Kabanata 6, palakasin ninyo ang inyong sarili sa Panginoon at sa lakas ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan. Alam mo ba kung bakit? Dahil may panahon na parang wala ka ng kawala. Parang wala ng paraan para maging maayos ang lahat. Hindi mo na rin gusto magdasal. Iyon ang panahon ng panlalamig sa espiritu. Dahil sobrang lungkot mo na, hindi mo na kaya magdasal. Oo, sa panahong iyon, kailangan mong humugot ng lakas, kahit parang wala nang natitira. Manalig ka kahit mahirap umasa. Amen? Amen. Sabi ng Biblia, si Abraham, pinalalakas niya ang sarili niya. Tingnan mo yon. Pinalalakas niya ang sarili niya. Nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya, pinapapalakas niya ang sarili kahit wala siyang lakas. Oh, At sa parehong bahagi ng Biblia, sinasabi na si Abraham ay sumampalataya kahit wala ng pag-asa. Ibig sabihin, patuloy siyang nananampalataya kahit nawawala ng pag-asa. oh. Kailangan mong matutunan iyon. Para doon, gusto kitang makasama dito habang binabasa ko ito. Pagkatapos, si Thais magdadasal din para sa iyo. Pwede kang magsabi o magkomento. Mahal, pakinggan mo, babasahin ko ang bahagi mula sa unang Samuel Kabanata 30. Tingnan mo kung anong nangyari. Oo, mula sa unang bersikulo babasahin ko, makinig ka ng mabuti. Ganito ang sabi, nang dumating si David at ang kanyang mga sundalo sa Ziklag sa 3 araw, sinalakay ng mga Amalekita ang Negeb at sinunog ang lungsod ng Ziklag. At dinala nilang mga bihag ang lahat ng naroon, ang mga babae, ang mga kabataan at matatanda. Wala silang pinatay, ngunit dinala nila ang mga ito mula sa Ziklag habang sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Pagdating nila sa Ziklag, nakita ni na David at ng kanyang mga sundalo na ang lungsod ay winasak ng apoy at nakita nilang ang kanilang mga asawa, mga anak na lalaki at babae ay dinalang mga bihag. Kaya umiyak ng malakas sina David at ang kanyang mga sundalo hanggang sa wala na silang lakas. Ang dalawang asawa ni David ay dinala rin at labis na nabagabag si David dahil may usapan na batuhin siya. Lahat ng mga sundalong may sama ng loob para sa kanilang mga anak. Si David naman ay nagpalakas sa Panginoon niyang Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, naintindihan mo na, di ba? Nasorpresa sina David at mga sundalo ng kaaway habang wala sila sa lungsod. Ang mga kaaway, ang mga Amalekita, kinuha ang mga babae, mga bata, mga matatanda. Dinala nila lahat, pati na rin ang mga asawa ni David. Mga anak, ayos lang. Lahat ng tao. Sa sandaling ito, sinasabi ng Biblia, si David ay labis na nabalisa dahil gusto siyang patayin ng ibang mga lalaki. Gusto siyang batuhin. Kung tutuusin, siya ang pinuno. Pinuno. Paano niya pinabayaan magkaroon ng malaking kalamangan ng kaaway? Alam naman natin mga kapatid, natuso ang kaaway at minsan nasusurpresa niya tayo. Bigla na lang dumarating ang balita. Di ba? Isang hindi inaasahang balita. Naranasan ko na rin yan. Di ba? Ikaw rin, di ba? Oo. At sa mga sandaling yon, wala ka ng lakas. Oo, kasi si Davi, umiyak siya ng sobra. Nauubos ang Sobrang ating lungkot niya. lakas. Wala na talaga siyang magagawa. Umupo na lang siya at umiyak. Bukod pa ron, gusto pa siyang patayin ng mga lalaki. Kaya naramdaman niyang siya ng pinakamasama at walang silbi. Naagrabyado. O, siniraan ng kuri, at iba pa. At pagkatapos, dito sinasabi ng Biblia, di ba? Na siya, gayunpaman, ay lumakas sa Panginoon. At ngayon, ibubuod ko sa iyo kung anong nangyari pagkatapos. Nang lumakas si David sa Panginoon, humiling siya na tawagin ang pare. Hiningi niya ang kasuotang pangpare, sinuot niya ito at nagsalita siya Diyos. Nagsimula siyang manalangin. Diyos, kailangan ko bang habulin ang mga kaaway ko? Kung hahabulin ko sila, mahahanap at mababawi ko ba ang akin? Pagkatapos, sinagot ng Diyos.
Dito sa talata 8, habulin mo sila dahil tiyak na maabutan mo sila at mapapalaya mo ang mga bihag. Mga kapatid, iikling ko na lang dito. Nang malaman ito ni Davy, pumunta siya kasama ang kanyang mga sundalo. Mahigit 600 lalaki sila, pumasok sila sa disyerto. Wala silang ideya kung kaliwa ba, kanan, likod o harap ang pupuntahan. Hindi nila alam kung nasaan ang mga kaaway, kasamang buong pamilya nila. Pero pagkatapos, may nakita sila. Sa kahabaan ng daan, isang Ehipsyo na may sakit. At siya ay bilanggo ng digmaan. Pero dahil siya ay may sakit, iniwan siya. At sa oras na yon, tinanong siya ni Davy, "Pwede ka naming iligtas sa kamatayan at palampasin kung sasabihin mo kung saan pumunta ang kalaban?" Sinabi niya ang daan. At alam mo kung anong nakakatuwa? Nang mabawi ni Davy at ng kanyang mga sundalo, ang kanilang mga asawa, mga ari-arian, wala talagang nawala. Wala. Ni isang hiba ng buhok ay hindi nawala sa Mga kanila. kapatid, Ibinalik ng Diyos ang lahat. Magdarasal tayo. Pero may ikukwento akong karanasan namin na kaugnay sa talatang ito. Para maintindihan mo na kung pinagdadaanan mo ito, malalampasan mo, makakabangon ka, kakayanin mo. Makakabangon ka, sigurado ako. Maraming Lalakas ka salamat. sa Diyos. Oo, At bibigyan ka niya ng hallelujah. ibabalik niya ang kinuha ng kaaway. Amen? Hayaan mong ikuwento ko sa iyo kung anong nangyari. Ako at si Thais, sinimulan namin ang ministeryo sa internet. Ipinagkalkalob ng Diyos sa puso ko ang malaking pangarap na pagpalain ng iba. Sa pamamagitan ng mga mensahe sa website. Hayaan mong ipaliwanag ko halimbawa sa Instagram o Facebook. Kapag nagpo-post ka, kaunti lang ang nakakakita niyan. Pero, nagkaroon ako ng ideya at kinumpirma sa akin ng Diyos na gawin ko ito. Nagkaroon ako ng ideya na magsulat ng mga mensahe na kahit makalipas ang 1 taon, 2, o 10 taon, andon pa rin ang mga mensaheng iyon para sa sinumang gusto magbasa, para sa mga dumadaan sa ganoong sitwasyon. Ginawa kong website at dating empleyado ng tatay ko ang gumawa nito. Pero binabayaran ko siya para gawin ang lahat ng maintenance sa website at maraming tao ang nagsimulang mag-access, mga kapatid, noong panahong yon. Siguradong umaabot ng milyon ang mga taong bumibisita sa website bawat buwan. Maraming tao ang nabibiyayaan. Gumagawa si Diyos ng isang napakagandang gawain. At kaya, hindi talaga nasiyahan ng kaaway. At noon, yung lalaking gumawa ng website, kinuha lang niyang website para sa sarili. Tingnan mo, pumunta siya sa tanggapan ng rehistro. Nirehistro sa pangalan niya lahat. Habang lumilipas ang araw, parang inihahanda na tayo ng Diyos, mahal. Bigla. Tinanong ko siya, tingnan mo, bakit mo pinapatagal ang mga hinihingi ko sa'yo? At ang sagot niya, na may pangungutya, hindi na sa'yo ang site na to. Sabi ko, sir, paano di na ito sa akin? Sabi ko, hindi. Akin na ngayon ang site na to. Kinuha ko na to para sa sarili ko. Mga kapatid, naalala ko na magkasama kami ni Thais noon. Isa ito sa pinakamalalaking at pinakamasakit na balita para sa amin. Ang iniisip ko lang noon, ilang buhay ang di na mabibiyayaan ng mensahe. Dahil sa lalaking ito na naging sakim. Siguro naisip niya, balang araw kikita ito ng pera, yayaman ako dito, at naging sakim siya. Mga kapatid, nangyari ito noong Biyernes, di ba mahal? Oo. Alam mo ba ang ginawa namin noon? Dasal at iyak lang ang alam namin. Mga kapatid, sobrang lungkot. Naging katulad kami ni Davy. Oo. Umiyak lang kami at humihiling kay Diyos. Gawin niyo po ang kahit ano. Gumawa po kayo ng milagro. Mga kapatid, sa Sabado ng umaga, nakipagkita kami sa abogado. Pero nung sinabi ko sa abogado na kami ay ninakawan, naloko, ang abogado ay nagsabi ng ganito. Tingnan mo, hindi ako makakapangakong babalik agad ang site na yan dahil balak niya talaga itong tanggalin sa Lunes, ayon sa sinabi niya. Sabi ng abogado, hindi ko mapapabalik online ang site na yan dahil kailangan ko ng pansamantalang utos ng hukom. Pero maaring tumagal ito ng matagal na panahon. Nagpatuloy kami nagdasal at pinalakas ang loob namin sa Diyos, mga kapatid. Tingnan mo, ang pananampalataya namin ay galing sa Diyos, hindi sa amin. Totoo yun. At doon nga, nung Lunes, pumunta ang abogadong ito para kausapin ng hukom para ipaliwanag ang napakaapurahang sitwasyon. Hindi pwedeng mawala sa area ang site na ito dahil milyon-milyong tao ang naantig ng mga mensahe.
Doon tumawag sa akin ng abogado. Mga alas 11 ng umaga yon, Lunes. Ang site, nawala ito sa ere. Mga bandang alas 10 yon. Nung naging alas 11 na? Tumawag sa akin ng abogado. Alam mo ba kung anong sinabi niya? Uy anak, Malakas yata ang santo mo, ha? Nung oras na yon, sinabi ko na ang santo ko ay si Jesus Cristo. Ano nangyari? Ikinuwento niya sa akin. Sabi niya, o pastor, may kukuwento ko sa'yo. Nagpunta ako sa korte para kausapin ang hukom, pero wala siya. At nung palis na ako, biglang dumating ang hukom. Dumating siya nung oras na yon at nagkita kami. At ikinuwento ko lahat ng nangyari. Ikinuwento ko na ninakawan kayo at sinabi ng hukom, Tara, sumama ka sa opisina ko. Yung hukom na wala talagang alam sa internet. Siya na mismo ang nagsabi. Wala akong alam dyan, pero tiwala ako sa salita mo. Ilalabas ko na ang pansamantalang utos ng hukuman at ginawa ito ng hukom. Mga kapatid, para sa karangalan ng Panginoon. Kinuha ko ang pansamantalang utos ng hukuman kasama siya at pumunta kami sa lungsod ng lalaki. Ibinigay namin sa kanya ang injunction na kailangan niya para maibalik agad online ang site. Bumalik ang site online nung araw ding yon. Ikinuwento namin ito para ipakita na kayang gawin ng Diyos ang imposible. Maging ang abogado ay hindi makapaniwala sa bilis ng nangyari. Oh, Sabi niya, maghintay daw kami ng 1 buwan dahil iyon ang karaniwang panahon para magawa ang dokumento. totoo yun. Mga kapatid, hindi hinayaan ng Diyos na umabot pa ng Lunes. Gusto ko ring sabihin na wala kaming sama ng loob at napatawad na namin ang lalaking yon. Naintindihan naming espiritual ang laban, kaya ikaw. Ang kalaban Ikaw mo na may ay hindi pinagdadaanan. ang tao. Magdasal tayo ngayon. Hinihiling ko na buksan mo ang puso mo para sa Diyos at ilapit sa kanyang problema mo. Tulad ng pagbabahagi namin ng tagumpay mula sa Diyos, gagawin din niya Sa ito buhay mo para rin. sa iyo. Hallelujah. Ang Diyos natin ay Diyos na mga tagumpay, di ba? Siguradong gusto rin niya ipaglaban ang iyong usapin. Oh, kaya? Magdasal tayo, di ba? Sa oras Tara. na ito, hihilingin natin sa Panginoon. Bisitahin ang Hallelujah. bahay mo dyan, ang pamilya mo. Para mahawakan ng Diyos, di ba? Sa gawa ng buhay mo, ng pamilya mo, at naway palakasin ka ng Panginoon sa panahong ito, tulad niya. Amen. Amen. Papuri sa Amen. Diyos. Manalangin tayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, aking Diyos, aking O narito kami sa harap mo. Jesus, Diyos ko amang Panginoon. Panibagong araw. Salamat, Ama. Diyos, gusto kong magpasalamat sa iyo dahil hanggang dito Oo, totoo ay yan, tinulungan Ama. mo kami, Ama. Panginoon, may mga nakikinig ngayon na nasa pinakamababa ng Oo, kanilang Jesus. buhay. Wala na silang matakbuhan, wala na silang malabasan. Sa Ngunit Diyos ayon sa lamang. iyong salita, saan magmumula ang aking tulong? Totoo Ang yun. aking tulong ay mula sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Amen. Diyos, ang aming tulong ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Kung paanong ibinigay sa atin ng Panginoon ang tagumpay. At wala namang nawala. Oh, Nagpropesya ako, Panginoon, hallelujah. na walang plano ng walang magtatagumpay laban Naku, sa totoo mga yan, taong ito. Panginoon. Idinidekreto Sa ko at ngalan ni Jesus, idinideklara ko sa iyong mga Ama, anak, sa Panginoon, autoridad na iyong ang pangalan. iyong tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, naniniwala akong ibabalik ng O Panginoon Diyos, naway ang ako'y lahat ng maparangalan. ninakaw ng kaaway, lahat ng ginawa ng kaaway. Bagsak ng lahat ng plano ng kaaway laban sa atin. Oh, Diyos Sa ko, sa pangalan pangalan ni ni Jesus. Lahat ng O nawala o Diyos, ninakaw Ama, totoo ito, ay Ama. ibabalik ng Panginoon. Ibabalik ng Panginoon, Ama. Ibalik Kung mo paano talaga, ibinalik ng Jesus. Panginoon ang pamilya ni David. Bumalik ng mga sundalo Oh, kasama ang tatay. kanilang mga pamilya. Ang O kanilang mga Diyos, pamilya. kayo ang Diyos na At walang nagpapalakas. Oh, Jesus, Naniniwala turuan niyo ako, kami. o Turuan niyo aking kami, Diyos. kapatid, na Nagbibigay ang magpalakas Panginoon sa ng tagumpay Panginoon. ngayon sa pangalan ni Hallelujah, Jesus. Jesus. Naniniwala kami, O Ama, na ikaw ay Diyos at nagmamalasakit sa iyong mga anak. Amen. Naniniwala akong nakikinig ka sa bawat panalangin, Ama. 6 na araw na kaming nananalangin, O Ama, para sa aming mga ipinapanalangin. Totoo Panginoon, yun, Panginoon. para sa himala at tagumpay. Ginagawa mo na, naniniwala ako, na ikaw ay Diyos. kumikilos na sa Oh, bawat hallelujah. sitwasyon. Humihiling ako kasama ang mga kapatid ko. Ama, nagsasama kami sa digmaang ito para manalangin at lumaban. Tulad ng pag-iyak ni David sa hirap, kami rin ay umiiyak na yon, O Ama. Inilalagay Amen, ka namin Panginoong sa Jesus. harap ng Panginoon. Amen, Ama. Dahilan, mga anak mo may problema sa pamilya at Problema sa mag-asawa. mag-asawa. Mga anak na may sakit sa katawan o kaluluwa, ikaw ang Diyos na imposible. O Diyos, aking Ang Ama, Panginoon ang yakapin mo. Diyos na gumagawa O ng mga Panginoon, himala. yakapin Siya ang mo. Diyos na kayang magbago. Anumang sitwasyon, Ama, Ama. naway magawa ng Panginoon, O palakasin Diyos, ng iyong mga anak, Ama. aking Ama.
Palakasin mo ang aming pananampalataya, turuan kaming maglakad araw-araw at patatagin sa Matatag sa Panginoon. Panginoon. Hinahanap ang iyong presensya, Ama. Ama. Nawa ay matulungan mo kami. Ama, O Panginoong kailangan ka Jesus. namin. Iniaalay namin ang Kailangan ka sarili namin, namin O Diyos. sa iyo, Diyos. Bawat usapin, Ama, O at Diyos. dinideklara na namin ang tagumpay Ama ko. sa ngalan ni Jesus. Alleluia. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na gumagawa ng himala, Ama. Hipuin at dalawin mo sila ngayon, Dalawin mo Ama. sila ang ngayon, iyong mga anak Ama. na may mga Si problemang Panginoong Jesus emosyonal, Ama, na may depresyon, na may pagkabalisa, Ama. Hipuin mo ang bawat isa sa kanila, Ama. Magdala ka ng kagalingan, Ama, magdala ka ng magdala buhay. ka ng Ama, kagalingan. Panginoon, ikaw ang Diyos na kapag humiipo ka, Panginoon, lumalabas ang kapangyarihan, lumalabas at nagpapagaling, ikaw ang Diyos na kayang magbago. Magbago, Ama. Sinabi ng mga doktor na imposible ito. Yan bang gusto mong gawin sa buhay ng iyong anak? Diyos na imposible, iniaabot namin sa iyo. Ama, Walang imposible, Ama. Walang imposible sa Diyos. Alam namin, ibibigay mo ang tagumpay, Ama. Naway kami, Panginoon, ay magpalakas kami sa Panginoon, Ama, upang bigyan mo kami ang tagumpay sa ngalan ni O, Jesus, Ama, O iniabot Ama, namin. Diyos Ama, sa iyo ang Amen, buhay niya, bawat sandali. Sa ngalan ni Jesus, Ama, Alleluia. Alleluia. Kapayapaan O laro, at banal na kaluwalhatian Diyos. sa Diyos. Ama, salamat, Jesus. Salamat, Panginoon, Gusto sa na ginawa namin mo magpasalamat. ngayon. Salamat Salamat, dahil salamat. naniniwala Salamat, kami Jesus. ng pagpapahiling Oh, nasa Ama, amin, Ama. salamat, Jesus. Alleluia, pagpapahid Jesus. Ay nasa iyong bayan. Jesus, banaw, Diyos, banaw, alam kong banaw. makapangyarihan ka para Totoo mabago yun, ang Jesus. kahit anong sitwasyon Oo, niya. Diyos ko, o Ama. May kapangyarihan ka para baguhin ang kwentong ito. Amen, At Diyos ngayon, ko. inaangkin namin ito. Oo, ano Diyos, pag-usapan na inaangkin namin? Gawin ng natin, lahat Ama. ng inyong sa espiritual na mundo. Alleluia, alleluia. Nagsimula ng makipaglaban ng Panginoon para sa atin. Amen. Sa pangalan Kung ni paanong Jesus. ibinigay ng Panginoon ang mga estratehiya. Totoo yun. Ang karunungan, pamunuan, direksyon para kay Davi at sa kanyang mga sundalo. Oo. Naniniwala ako Ibigay na mo ang ipagkakaloob ng tagubilin Panginoon. sa mga anak mo Ipagkakaloob sa ito ng ngalan ni Panginoon sa iyong mga Jesus. anak, Ama, para mabawi nila lahat ng Amen. ninakaw. Sa uli mo at lahat, nawala. ha? Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni ni Jesus. Alleluia, Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Amen. Amen. Amen, mga Alleluia. kapatid. Tingnan mo. Tingnan mo, umaasa akong napanood mo ko at naantig ka sa mensahe. Masaya kami na umabot ka dito matapos ang 6 na araw. May huling araw pa, pero kung ngayon ka lang dumating, huwag malungkot. Pwede mo pa rin panuurin mula simula. Amen? Amen. At ilalagay ko ang link dito sa ibaba, kasama ang buong kampanya. At kung nagugustuhan mo, pakilagay din dito sa mga komento, hikayatin mo rin Totoo ang iba pang yun. tao. Naniniwala ako na maraming tao ang maantig, mga kapatid. Mga kapatid. Manonood ng kampanyang ito ng panalangin. Amen? Inantay ka namin. Kaya bukas, 3:00 ng hapon, nandito kami para magtaas ng taimtim na panalangin para sa iyong buhay. Sige ba? Amen. Pagpalain Pagpalain ka ka ng ng Diyos, mga Diyos. kaibigan. Mga Paalam. kaibigan, Hanggang sa Isa may muli. pinakap. Naway samahan kayong Diyos.